May mga bagay sa mundo na hindi nalulutas ng pag-aalala. Kaya importante na meron tayong Diyos upang maging sandigan natin sa panahon ng pangangailangan. Siya ang magiging gabay natin habang naglalakbay tayo sa mundong ito. Ikaw, kabarangay, gaano katindi ang pananampalataya? Minsan lang sa mundo, isinilang ang isa ako sa kabilang dako ay nilalang at kabiyak ng puso. Paglipas ng panahon, kasabay ng ikot ng mundo, landas ay nagtagpo. Pag-iibigan ay nabuo, ligaya't saya, lungkot at pag-iyak, nagpatibay sa love story nating dalawa. Ating ikaw at ako, tadhana'y pinagtagpo. Hindi man perpekto, pag-ibigan ay paglalaban. Dumaan ang panahon, kwento ng pag-ibig ay naroon. Alaalang di kumukupas, itutuloy ang bukas, ano man ang mangyari. Sa love story natin ngayon, ligaya at saya, lungkot at pag-iyak, nagpatibay sa love story nating dalawa. Dear Papa Van, naniniwala ba kayo na may forever? Kung ako ang tatanungin nyo, oo ang sagot ko. Totoong may forever. Lalo na pagdating sa pag-ibig sa kabila ng kaliwat ka ng hiwalayan na nababalitaan natin sa TV at social media. At yun ang dahilan kung bakit ako sumulat sa programa niyong Barangay Love Stories. Nais kong i-share ang kwento ng pag-iibigan namin ng misis kong si Amelia at kung paano namin tinalo at napagtagumpayan ang sakit na cancer. Pero hindi namin yun magagawa kung hindi kami nanalig at nagtiwala sa Diyos na tutulungan niya kami habang pinagdaraanan namin ang mabigat na pagsubok na yon sa aming relasyon at pamilya. Alam namin ni Amelia na utang namin ang lahat-lahat ng mabubuting bagay na nangyayari sa amin sa kasalukuyan sa nag-iisang Ama na nasa langit. Ngunit bago ko isalaysay ang lahat, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako si Noah.
39 years old at isang architect. Magkababata kami ng misis ko at pareho kaming laking simbahan. Sa pagkakatanda ko ay doon kami kauna-unahang nagkita. Araw yun ng linggo na siya ring Pasko ng pagkabuhay. Maliliit pa kami noon. Siguro nasa elementary pa lang. Pero nang makita ko si Amelia, alam ko na siya na ang babaeng gusto kong mahalin at pakasalan. Doon ko na-discover na active member siya ng simbahan namin at masiglang dumadalo sa mga church services tuwing linggo kasama ang mga magulang niya. Naging close kami ni Amelia at sabay na kaming nagsisimba. Para sa kanya, kapag nakaka-attend siya ng mga misa, nagkakaroon siya ng peace of mind. Bagay na ipinagkait sa kanya ng realidad matapos maghiwalay ang mga magulang niya nung kapwa nasa high school na kami. Bale, umalis sa probinsya ang nanay ni Amelia at naiwan siya sa kanyang ama. Hindi nagtagal, nabalitaan na lang namin na mayroon ng kinakasamang ibang lalaki ang nanay niya. Mabait naman ang tatay ni Amelia. Masipag din ito sa pagtatrabaho bilang kargador sa palengke. Tauhan sa tindahan ng mga sapatos. Boy sa lugawan at kung ano-ano pang trabaho na marangal at mapagkakakitaan. Kapag linggo, kasama niya si Amelia na magsimba kahit na hindi na sila kumpleto. Walang ibang gusto ang tatay ng misis ko kundi ang mapagtapos siya sa kolehiyo, bagay na talagang hinangaan ko sa kanya simulat sa pulpa. Mabait, maganda, at mahinhin si Amelia. Bukod doon, napaka-expressive ng mga mata niya at palangiti rin siya. Mahilig din siyang magkwento ng kung ano-ano kaya hindi mahalata sa mukha niya na may mabigat siyang pinagdaraanan bunga ng paghihiwalay ng parents niya. Ako naman sa kabilang banda ay naging mabuting kaibigan sa kanya. Pero higit pa talaga sa pagiging isang kaibigan ang tunay na damdamin ko para kay Amelia. Para sa akin, malaki na ang bahagi niya sa puso ko. At gusto kong manatili siya rito habang buhay. Kaya nga nung araw na sinundo ko siya para sabay kaming pumasok sa school ay hindi ko na naiwasang magtapat ng feelings ko para sa kanya. Hindi ko makakalimutan ang araw na nagtapat ako ng nararamdaman ko kay Amelia. Habang naglalakad at nagkukwentuhan ay nadulas ang bibig ko at napunta ito sa hindi sinasadyang pag-amin ko ng tunay kong nararamdaman. Kabado talaga ako. Pawis na pawis ang mga palad. At nangangatal pa nga ang boses ko. Pakiramdam ko, sasabak ako sa giyera kahit na aamin lang naman ako ng feelings sa kanya. Pero nang aminin ko kay Amelia na higit pa sa pagkakaibigan ang pagtatangi ko para sa kanya, ay nagulat ako. Dahil gusto rin pala niya ako. Kaagad napalitan ng matinding saya ang kaba na nararamdaman ko sa kaloob-looban ko ng mga sandaling yun. Kulang na lang ay mapatalon ako sa tuwa at para bang gusto kong kamayan ang lahat ng tao na nasa lubong namin habang papasok sa school ng araw na yun. Niligawan ko nga si Amelia at di nagtagal ay sinagot na niya ako. Nang maging kami, lalo ko pang pinatunayan sa kanya ang pagmamahal ko. Tuwing linggo, nakakaugalian naming sabay pumunta sa misa, lalo na nang dumalang nang makasama niya ang tatay niya dahil sa katandaan at iniinda nitong karamdaman. Para sa amin ni Amelia, nakakahanap kami ng kapayapaan ng puso kapag nakakapakinig kami ng mga aral ng Diyos na mula sa Biblia.
Yung debosyon namin ay mas umigting at masaya ako dahil ang Panginoon ang sentro ng aming relasyon. Hindi perpekto ang relasyon namin ni Amelia pero walang di pagkakaunawaan ang nare-resolba ng maayos na usapan. Mabilis lumipas ang ilang taon. Pareho na kaming college graduate ni Amelia. Ako sa kursong arkitekto at siya bilang business major. Isang buwan matapos naming makapagtapos, nagkaroon ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa Maynila kasama ang tiyuhin ko. Masayang-masaya ako nang ibalita yun kay Amelia. Sa katunayan, niyaya ko siyang sumama sa akin para doon kami magsimula ng bagong buhay. Pero sabi niya na hindi niya pwedeng iwanan ang tatay niyang matanda at madalas nang nagkakasakit. Kaya nagkasundo kami ni Amelia na maiiwan siya sa aming probinsya habang nagtatrabaho. At ako naman ay pupunta sa Maynila para doon tuparin ang pangarap ko sa aking sarili at sa pamilyang bubuuin namin sa hinaharap. Mabigat sa loob ang pag-alis ko pero para sa future namin ay kakayanin ko. Pagdating ko sa Maynila, agad akong pinasok ng tiyuhin ko sa isang pribadong kumpanya sa Makati. At doon na nagsimula ang bagong buhay ko. Nagsikap ako ng husto na mapaunlad ang sarili kong kakayahan at nagbunga naman ang pagsasakripisyo ko dahil sa mga pagkilala sa akin sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Sa kabilang banda, hindi ko nakakalimutan si Amelia. Bukod sa mga magulang ko na nasa probinsya, siya talaga ang higit kong namimiss. Regular naman ang aming pag-uusap sa cellphone pero umiiyak pa rin ako bago matulog kasi alam kong napakalayo namin sa isa't isa. 2 taon kaming nag-LDR ni Amelia at sa loob ng mga taong yon, 2 beses lang akong umuwi sa probinsya para magbakasyon. Katulad ko, sa isang private company rin dito sa probinsya, nagtatrabaho si Amelia bilang sales associate. Masaya naman siya dahil nagagawa niya mga bagay na gusto niya pero nakwento rin niya sa akin na nahahati ang atensyon niya dahil sa madalas na pagkakasakit ng tatay niya. In fact, nung isang beses na nagkausap kami sa cellphone ay ibinalita niya sa akin na sinugod niya ang kanyang tatay sa ospital dahil sa lung infection. Bakas sa boses ni Amelia ang matinding takot at pag-aalala na mawala ang kaisa-isang magulang na meron siya. At mas doble ang dagok nito sa akin dahil wala ako sa tabi niya para personal siyang samahan, alalayan at palakasin ang loob niya. Sa kabila ng lahat, sinabi ko sa kanya na pwede siyang umiyak sa akin at lagi akong makikinig sa kanya. Pero sa huli, hindi naging maayos ang kondisyon ng tatay niya. At pagkaraan ng ilang araw, nakatanggap ako ng text message mula kay Amelia na pumanaw na ang kanyang ama. Nung araw na yon, nagdesisyon din akong mag-file ng leave para umuwi sa amin at damayan siya. Alam ko kasing doon niya ako labis na kailangan sa tabi niya. Sa kabutihang palad, pinayagan ako ng boss ko na umuwi ng probinsya. Malungkot ang muli naming pagkikita ni Amelia dahil yun ay sa burol ng tatay niya. Sa kabila ng lahat, hindi siya pinanghinaan ng loob. Siya pa rin yung positibo at palangiting babae na una kong nakilala at ginusto na makasama habang buhay. Noong mga panahon na yon, sinabi ko sa kanya na ayoko nang mawalay siya sa akin. Hindi ko na kaya na magkalayo pa kami ulit. Kaya pagkatapos ng libing ng tatay niya,
ay nagkasundo kaming isasama ko na siya sa Maynila. Nagkataon naman na nagparamdam sa kanya ang nanay niya nung burol ng tatay niya. At sinabi nito na kukunin siya para sa Maynila na nga manirahan kasama nito. Pumayag si Amelia kahit na ibig sabihin nun ay magsisimula na naman siyang maghanap ng bagong trabaho. Nakatira sa Pasig ang nanay ni Amelia kasama ang bago nitong lalaki. Wala namang kaso kay Amelia na may iba ng pamilya ang nanay niya dahil sinabi niya sa akin na napatawad na niya ito. Sa katunayan, nang sabihin ng nanay niya na gusto nitong bumawi sa kanya, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa na bigyan ito ng pagkakataon. Di nagtagal, nagkaroon ng bagong trabaho si Amelia. At regular na rin kaming nagkikita para lumabas kapag weekend after church service. Pero isang beses na kumakain kami sa labas ay may aksidente akong nadiskubre kay Amelia, bagay na sobra akong nag-alala. Galit na galit ako nang malaman ko yun dahil hindi niya yun deserve. Napansin ko kasing may pasa sa braso si Amelia. Nung una ayaw pa niyang aminin pero mapilit ako eh. Kaya napaamin ko rin. Sobrang kulit daw kasi ng mga kapatid niya sa ina at madalas magtalo ang mga ito. Nang minsan sawayin daw ito ni Amelia, siya ang pinagtulungan ng mga kapatid niya. Dahil sa inis ay napalo niya ang mga ito. Pero nakita raw siya ng kanyang ina at nahampas siya sa braso. Nasabihan pa siya na wala raw siyang karapatang saktan ang mga kapatid niya dahil nakikitira lang siya. Gusto lang naman daw niyang disiplinahin ang mga kapatid niya. Pero siya pa ang nagmukhang masama. Sa mga nalaman ko ay parang gusto ko nang kunin si Amelia. At magsama na lang kami pero nang banggitin ko ito sa kanya ay hindi siya payag dahil mag-asawa lang daw ang nagsasama sa iisang bubong. Wala raw akong dapat ipag-alala dahil kaya naman niya ang sarili niya. Nandun na tayo eh. Kaya mo nga. Pero pagod ka na nga sa trabaho tapos magulo pa ang pamilyang inuuwian mo. Kung pwede lang kitang pakasalan ngayon din para magkasama na tayo, ginawa ko na. Seryosong sambit ko. Seryoso ka ba dyan? Natatawa namang tanong niya. Oo naman. Kaso, wala akong singsing na dala pero plano ko talagang mag-propose sa'yo. Kaso ngayong alam mo na, hindi na tuloy sorpresa. Kamot ulong pagdadahilan ko. Ayos lang, mag-propose ka na. Ihabol mo na lang ang singsing. Nakangiti namang saan niya. Talaga? Hindi makapaniwalang usal ko. Oo nga. Ano? Dali. Anya. Ano ba yan? Bakit kasi ngayon pa ako kinabahan? Desperado na akong makipag-live-in kay Amelia para lang maialis siya sa puder ng nanay niya pero may respeto sa kasagraduhan ng kasal ang partner ko. Sa katunayan, ganun din ako pero nawala na yun sa isip ko matapos kong makita ang pasa niya dahil sa mabibigat na kamay ng nanay niya. Kaya nga para maging legal ang pagsasama namin ay niyaya ko na siyang magpakasal. Nagpropose ako kay Amelia ng araw na yon. At tulad nung unang beses na tinanong ko siya kung pwede ko ba siyang ligawan, ay matamis na oo ang isinagot niya. Sobrang saya ko kahit na wala pa akong singsing na dala nung araw na yun. Pero noon ay meron na akong pambili at napupusuang bilhin. Pagkalipas ng ilang buwan, kinasal kami sa West at nagsama ni Amelia sa iisang bubong. Una kaming nagrenta ng apartment habang pinag-iipunan ang pampagawa namin ng bahay. May mga plano na ako sa isip ko para sa aming dalawa at sa pamilyang bubuuin namin. Hindi naman kami nagmamadali at nakafocus kami sa aming goal.
Inenjoy namin ang 2 taon ng pagiging mag-asawa bago kami nagdesisyong magkaroon na ng anak. Nakalipat na rin kami noon sa bahay na naipundar namin kaya ready na kaming bumuo ng pamilya. Pero hindi naging madali ang journey namin para magka-baby dahil nakailang subok din kami na makabuo pero laging pumapalya. Naisip namin na baka hindi na kami magkakaroon ng anak pero di pa rin kami nawalan ng pag-asa at tiwala sa Diyos na diringgin niya ang panalangin namin na maging magulang. Ilang buwan din kaming namanata sa simbahan ng Quiapo. Hanggang sa wakas ay dumating ang isang magandang balita para sa amin ni Amelia. Nung araw na yon, ang tagal ng misis ko sa loob ng banyo. Nang tanungin ko kung ba't ang tagal niya, ang sagot niya ay may sinisigurado lang daw siya. Wala akong ideya sa gusto niyang sabihin noon. Talagang minamadali ko na siya dahil puputok na ang pantog ko. Pagkalabas niya ng banyo, ay hindi niya kaagad sinabi ang totoo. Talagang inantay pa niya akong matapos umihi. At nang matapos na ako at palabas na ng banyo ay sinalubong niya sa akin ang hawak-hawak niyang pregnancy test kit. Nanlaki pa ang mga mata ko sa gulat at halos hindi makapaniwala noong makumpirma kong positive ito. Buntis ka, mahal? Magiging tatay na ako? Thank you, Lord. Thank you kasi dininig niyo ang dasal namin ng misis ko. Pangako, magiging mabuting nanay at tatay po kami sa magiging anak namin. Sobrang saya kong sambit sa may yakap ng mahigpit sa misis ko. Alam ko naman na magiging mabuting tatay ka, mahal. Ako rin, pagsisikapan kong maging the best na nanay sa baby natin. Kaya nang makasigurado akong buntis ako kanina na-excite talaga akong ibalita sa'yo to. Hindi rin maipintang galak ng misis ko. Wala nang sasaya pa sa pakiramdam na malaman mong magiging magulang ka na. Yun kasi ang eksaktong damdamin ko nang sabihin sa akin ni Amelia na magiging tatay na ako. Excited na kabado siyempre dahil wala pa akong karanasan sa pagkakaroon ng anak. Pero sinabi ko sa sarili ko at sa misis ko na pagsisikapan kong maging mabuting ehemplo sa anak namin. Asawa kay Amelia at padre de pamilya. Noong mga panahong yon, hindi namin nakalimutang magpasalamat sa Panginoon dahil ibinigay niya sa amin ang pinakamagandang regalo na pwedeng matanggap ng isang mag-asawa. Yun ay ang pagkakaroon ng supling. Nang mabuntis na si Amelia, naging hands-on ako sa kanya at sa baby namin. Gusto ko kasing masigurado na ligtas ang pagdadalang tao ng asawa ko dahil alam kong hindi madali ang magbuntis. Minsan natatawa lang sa akin si Amelia dahil sa pagiging maalaga ko sa kanya. Pero sinabi niya sa akin na nagpapasalamat siya sa Diyos dahil ako raw ang naging asawa niya. Lumipas ang 9 na buwan, pinanganak ang baby girl namin na pinangalanan naming Yael, na ang ibig sabihin ay lakas ng Diyos. Hango ito sa ngalan ni Yael na isang babaeng karakter sa Biblia na nakilala dahil binigay sa kanya ng Diyos ang karapatan na patayin ang lider ng hukbong pandigma ng Kanaan na si Sisera, imbes na kay Barak na general at isang lalaki sa hukbo ng propetistang si Deborah. Para sa amin, ang anak namin ang lakas namin. Siya ang dahilan kung bakit namin gustong maging mabuting magulang at magsikap. Kaya lang, 2 buwan pagkalipas na may panganak ang baby namin, sinubok ang pananampalataya namin ni Amelia
nang may nakapang bukol sa kaliwang dibdib ang asawa ko. Nang ipa-check up namin yon, halos mabagsakan kami ng langit at lupa sa nalaman namin. Sinabi kasi ng doktor na mayroong breast cancer ang asawa ko. Malaking dagok sa amin ang malamang may cancer si Amelia. Dahil hindi biro ang sakit na yon, maliit ang tsansa ng mga nakakasurvive sa sakit na yun at natatakot ako na baka isang araw ay mawala na lang sa buhay ko ang babaeng pinakamamahal ko. Sa kabila ng lahat, hindi tumigil ang ikot ng mundo naming mag-asawa, lalo na't may anak na kami. Kaya nga nang magsimulang sumailalim sa gamutan ng misis ko, ako ang nag-aalaga sa anak namin. Nang mga panahong yon, lumuwas na rin galing probinsya ang parents ko para alalayan kaming mag-asawa. Mahirap kasing pagsabay-sabayin ang pagtatrabaho, pag-aalaga sa baby namin at pagbabantay kay Amelia sa ospital, lalo na kapag may chemotherapy siya. May mga pagkakataon na nagkakasakit na rin ako dahil sa sobrang pagod at puyat. Tuwing gabi, bago ako matulog, ay umiiyak ako habang kinakausap ang Diyos. Tinatanong ko siya kung ano ba talaga ang plano niya para sa pamilya namin. Kasabay nun, hindi ako pumapalyang humiling sa kanya na dugtungan pa ang buhay ng misis ko. Kaya lang minsan kahit anong pilit kong maging positibo, natatalo pa rin ako ng lungkot at matinding pag-aalala para sa kinabukasan ng munting pamilya namin ni Amelia. Hindi ko alam kung paano ako magiging mabuting tatay sa anak namin sakaling pagpahingahin ng may kapal ang misis ko. Ang totoo, gustong-gusto kong kumbinsihin ang sarili ko na magiging maayos din ang lahat. Pero ang makitang paulit-ulit na nasasaktan ng misis ko sa gamutan niya, ang unti-unting pagbagsak ng katawan niya, pagkalagas ng mahaba at itim na itim niyang buhok, at pagkawala ng ningning sa kanyang mga mata, ang pumapatay sa ningas ng pag-asa sa aking puso na gagaling pa ang misis ko. At alam ko sa kaibuturan nito ay yun din ang eksaktong nararamdaman ni Amelia. Kung sakaling pagpahingayin na ako ng Diyos, mahal, pangako, lagi ko pa rin kayong babantayan at susubaybayan ng anak natin. Kasi alam ko, mamimiss ko kayo. Mahina at malungkot na sambit ng misis ko na parabang nawawalan na ng pag-asa. Mahal naman, huwag mong sabihin yan dahil paghagalingin ka ng Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa na diringgin niya ang dasal natin. May inis na suway ko sa kanya. Malakas pa rin kasi ang paniniwala ko na hindi kami pababayaan ng may kapal. Hindi naman ako nawawalan ng pag-asa pero minsan naisip ko na paano kung hindi naman niya will na mabuhay ako ng matagal para makasama kayo ng baby natin. Kahit sino sa atin, walang karapatan na salungatin ang kalooban ng Ama. Dahil siya lang ang may hawak sa buhay natin. Mahina pang sambit ng misis ko. Malaki ang paniniwala naming mag-asawa na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Kaya kahit imposible at malabo na ang tsansa na gumaling si Amelia sa sakit niya, hindi namin ikinulong sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa ang aming sarili. Sa halip ay, pinaigting pa namin ang pananampalataya sa Kanya. Kumbaga, isinuko na namin ang lahat ng problemang
pinagdaraanan namin sa Diyos at umasa na ipagkakaloob niya sa amin ang aming hiling kapalit ng hindi namin pagbitiw at patuloy na pagsunod sa mga aral niya. Kaya nga tuwing Sunday, pumupunta sa ospital ang aming pastor para ipanalangin ang kagalingan ni Amelia. Naging libangan na rin po namin ang panunood ng mga church services online na talaga namang nakakagaan sa damdamin. Kahit mahirap, hindi ako tumigil sa pagdarasal sa Diyos na pagalingin niya ang misis ko para makasama pa namin siya ng baby namin ng matagal. Nangako rin ako sa Panginoon na kapag pinagkaloob niya ang kahilingan ko, lalo kaming maglilingkod sa Kanya ng pamilya ko. Alam ko na mabuti ang Ama, na may pagtatangi siya sa atin ng mga anak niya. Dahil ayon nga sa isa sa pinakapaborito kong talata sa Biblia, ang John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang napapahamak sa pagsunod sa Diyos. Kaya hindi namin kinamuhian ni Amelia ang kalooban niya o kinestyon ang kapalarang binigay niya sa amin dahil alam namin na sa huli ay hawak niya ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ang naging sandigan namin ni Amelia kaya nakaya naming lagpasan ang bawat araw na lumilipas ng may pagpapasalamat sa aming mga labi. Mahirap maging grateful kapag puro pangit ang nangyayari sa atin pero mas mahirap mabuhay sa kalungkutan at panghihinayang kung hindi tayo matutong manalig sa magagawa ng Diyos. At totoo na naririnig niya tayo. Pagkalipas ng ilang taong gamutan at operasyon para tuluyang tanggalin ang dibdib ni Amelia, monitoring at laboratory test ay masaya akong ibalita sa inyo na hindi na nagkaroon ng progreso ang sakit niya hanggang sa tuluyan nang idineklara ng doktor na cancer-free na ang asawa ko. Walang imposible kapag kasama natin ang Panginoon. Totoo ang forever sa pag-ibig kapag ang Diyos ang sentro ng inyong pagsasama. At yun ang gusto kong ibahagi sa mga kabarangay natin sa kwento namin ng misis kong si Amelia. Hindi man naging madali ang pagsubok na pinagdaanan namin, masaya naman ang aming puso dahil napagtagumpayan namin ito ng kasama ang Ama at magpahanggang sa ngayon. Hindi namin nakakalimutang humingi ng tulong at magpuri sa pangalan niya. Napakabuti ng Panginoon. Lagi niya tayong ginagabayan sa araw-araw ng ating buhay at sinasamahan tayo sa ating paglalakbay. Hindi man natin siya nakikita pero nararamdaman naman natin ang presensya niya sa pamamagitan ng mga mabubuting bagay at tao na nakapaligid sa atin. Kaya importante na ipagpasalamat natin yun sa Kanya sa ating mga pananalangin bilang ganti sa mga pagpapala at kabutihan niya. Kung tatanungin niyo kung kumusta ang pamilya namin ni Amelia, masaya akong ibalita na nasa mabuti kaming kalagayan. And last year, ikinasal po kami ng misis ko sa simbahan. Maraming salamat, kabarangay. Sakaling mapili niyong i-ere ang istorya ng buhay namin ng misis kong si Amelia, sana nakapagdulot ito ng inspirasyon at pag-asa sa mga kabarangay natin na nasa kapareho naming sitwasyon. God bless po, Barangay Love Stories, at sa inyong stasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Noah. Minsan